alam ninyo, itong isinagawa natin National Rally for Peace ay ang buong kapuluan. Kasabayan nagkakaroon po ang napakakapal na minsan ng mga kababayan ng kapatid namin sa 12 dato sa bawat milyon. Ipagmigral po sa po apat sa kasilatan. Apat po kapitalaw. Hindi lamang po lumabas sa mga lansana upang magpahayag ng pakikisa para sa kapayapaan at sa kapakanan ng ating bansa. Marami po sa ating kababayan ang nagtitigil sa mga nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gaya nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagdadalasang sumama dito. Maraming pang ibang grupo, maraming pang ibang samahan ng mga kababayan natin dito ang kasama sa mapayapang pagtitito. Kaisa po natin sila na nagsusunod ng pambansang kabayan at pagkakansa. Alam rin po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat sa kanyang opinyon ng iba't ibang tao sa isang partikular na isa sa buhay o iba't iba man ang kalagayan sa buhay ng interes natin, salamat nito na ingat malasakit ang kapayapaan, ang kapakanan, ang kaulahan at ang bansa. Tayong lahat ay nagkakaisa. New Zealand. Ay, okay. Ay para sa kapakanan ng nakararami at nakamukan ng aming bansa. Sorry po ba? Naibungan ng pagkilos natin ito. Hindi lamang po ang pagtulungan at pag-leader ng ating gobyerno, kundi ang pagkukulang nila ng pansin ang kapakanan ng ating bansa sa ikalulutas po ng mga problema pinakaharap ng mga mahihirap na mga kababayan na pinalalalaman ng korupsyon, mga kalamidad, kriminalidad, pangayan, ang politika at iba pa. Ang mga ito ang dapat ay pagsigaw at bahagi ng ating pamamahala. Wala nang ano lalagay. Ang sinusuportahan natin ay ang pagkakasundo. Pag-iulit nga po, mga kapatid, mga kababayan, ano po ang sinusuportahan natin? Pagkakasundo, hindi po mga bangayan, bintana at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumulit nila. Gusto po natin iparulig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit ka po! Gising kami! Pakiulit po ulit! Gising kami! Hinihintay natin ang paglilingkod sa kapakanan namin mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po, kapalan nyo. Layunin natin, kaya payapang nagkakatipon-tipon tayo ngayon.
Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Marami pong salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na magsasalita si kapatid na Rodel Ocasio. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan. Narito po tayo ngayon mula sa iba't-ibang sektor ng lipunan, ibang religiyon, mga samahan, at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang mapayapang pagtitipon. Ang pagtitipon natin ito ay isa po konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang pahayag na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Panoorin po muna natin. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody does an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take a door back and for nothing. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala po kami na ang opinyon ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po, mga kababayan, ang sinabing ito ng Pangulo. Mas marami pong mga mahahalagang bagay ang dapat na pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang po pag-aaksaya ng panahon, kundi ito po ay hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Huwag po natin kalimutan, ang oras ng mga mambabatas sa ating pamahalaan ay mahalaga. Kaya dapat ituon sa totoong mahalaga para sa mga Pilipino. Kapag dito, ano pa po ang komento ng Pangulo tungkol dyan sa planong impeachment? Sabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm
Inetika. Nangangahulugan, ito ay isang labis na pag-aalala, pagtatalo, tungkol sa isang paligid ay hindi naman gaano mahalaga. Saan tayo rito, mga kababayan? Ang pagsunod ko ng impeachment ay mag-aaksaya lang ng oras ang Kongreso at Senado. Sa halip na gamitin ang kanilang mahalagang oras para sa mga makabuluhan o sabihin tulad ng edukasyon, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan. Ang mga magbabatas ay magtutuon ng isang bagay na hindi naman totoo makatutulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Kaya, sa halip na magpaksaya ng panahon sa mga isyong magdudulot lamang ng mga pagtatalo, mga hidwaan, at ng mga bangayan ng mga nasa pamahalaan at ng mga mamamayan, hindi po ba dapat dapat na ituon ng ating mga pinuno ang kanilang pansin sa mga suliraning kailangan tugunan agad. Mga kababayan, hindi po ba totoo na kapag itinuloy ang impeachment ay magtatalo-talo Hindi naman tayo doon. Ayan o. mamamayan, kundi mag-sirapisto ng mga Ayun o. Ayun, may daanan doon. Ayun o. Saan sila? ang ayaw ng mga aanin sa Iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Pilipos 2:3-4, sa magandang balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapatangan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sarili o pagkaroon. At lalo na hindi po para mag-asik ng pagkakakilampi dahil lang ang hangarin ay umawag ng kapangyarihan. Sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga taga-away-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan. At sila ang magwesto sa poder.
ito ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga napupuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. Meron po kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong narito, tinututunan po natin at hanggang sa makakaya natin ang taas na makakaya ay huwag natin payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag nagtalo-talo, at mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Grabe. Sa kadami-dami kong nabidyohan, yung mukha mo pa talaga nakuha. Dahil po dito pansin ko mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, yung hawak natin mga placards. Tama na yung harap ko. Masabi natin yung isa-isa, yung mga sulat dyan. Sinan po ninyo. Ano nalagay? Aming kaibigan, kapayapaan ng bayan. Problema ilutasin, huwag palakihin. Servisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Nakalagay pa sa atin, yak isipisigaw natin na yan. Magkaisa, huwag mag-isa. Bayan ang nasikasuhin, hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, huwag pamayan. Tutungan ninyo ito, INC is for Unity! 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 Duterte. Duterte. bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw natin ng kabuluhan saan man ito panig
paggaling. Ang nais natin ay isigaw ninyo kapayapaan. Ako may naging kawayan. Hindi buwa at tabang ay pansinamang malunasan ito at magkasundo ang anak sa anak. Kapag isa ang sa kapayapaan, imbis na dapat dito tayo. Imbis ng sigaw ba? Sigaw ng tawa. Unity tinigil nung nagko-andel na unity. Duterte naman nagaganyanan yung kono. Napunan ko ng video. Ini ba? imbis na unity ang sigaw. Yung iba Duterte. Napansin mo yan? at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamiti ang kapayapaan. Ito po ang ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat natin gawin. May kapayapaan pa kaya? Maya na. Okay. Gawin ang mabuti. Lakas ng signal. Walang signal. Binidyo ko lang ng mahaba. Baka lang ako nakalagi. Alam mo, Brad, ano kayo pa dapat sa lahat yan? May kaso, may kumukontra. May kumukontra. Ako biyad mo rin. Baka natin
George, nakaganyan mo. Hindi kasi kumano siya eh. Nakita siya. Diretso mo na sa tinta. Ang lalaki, at yung lima, out na yung babae. Apat. Lima. O, ano ba? Sa ano? Magkasya ba tayo sa ano? Taxi. Tapos ang lalaki, ilan ang lalaki? Dalawa. Anong dalawa? Oh, may bagsak, may sasakyan man dito. Ha? Oo, dito. Ha? May sasakyan man dito eh. Walang sasakyan. Wala kang ano? Oo. Ayan, ilan ba ang lalaki nga? Tatlo. Teka, ilang lalaking dami. Sino ba nito? Sa akin? Oh. Kasi wala na si GR. O si... JB, nasaan ba si JB? Wala, nandun. Napaiwan siya. Anak paiwan si JB? Oh, so... One na lang. Tatlo. Dalawang lalaki lang. Hindi kasi ano si Sir, ano? Sino? Si yung taba. Taba, napaiwan din yung taba. Yung taba, si Obeng? Oo. Kaya nga, tingnan mo nga. Hindi ako lalaki eh. Ikaw yun. Oh. So, may usa ka babae nga maadto sa lalaki. O, dali na. Okay. Ano sa mama? Palakto na. O, di pagyapon. Tampaigo sa ka taxi. Kaya 5 matang babae. O, di luwan na lang ka taxi. O. Parang ayaw niya sila niya kaya. Lakad. Akyat baba. Pakyat babasaan sa taxi? Hindi, joke lang. Nag-ano mo, naghilantan man ko. Hilantan. Kinsa? Manang. Ito? Oh, Ay, manang meron na ba? Ay, ito? Oh, hilantan. Ah, gilantan na siya. Ha? Gilantan na rin. Hilantan. Ha? Saban? Sige na, mag-taxi na. Sakli na tayo. Buti kung may taxi dito. Ayan na nga. Ayan na nga, lakad lang muna talaga doon palabas. Lakad yan malayo. Si Jollibee. Si Jollibee may dalawang makto. Ano yun? Sinong kulang? Bakit saan punta? Ah, paiwan si Obet? Sabi ko nga, dalawa lang lalaki eh. Oh, di ba? Where's the drone? Nagpaiwan si... Nagtatampo, wala akong picture siya. Ah, nagpipicture kayo doon? Hindi. Sa... Nagpicture doon. Picture doon tayo. Ah, hindi ako nagkasali. Dapat dun sumakay kasi ano, dito, puno yan.
Gerald kaya. Lobo! Si Gerald, hindi nakita. Ano yung sino? Hindi pa lang ganda. Chicken pastil po, 25 pesos lang po. Doon tayo? Oy, dandahan kayo, naiwan si nanay. Hindi, okay lang. Hindi, okay. May tinitignan din ako. Si JB, niyaya nyo na umuwi. Oo, sabi namin sumabay. Sumama ka na sa amin eh. Ayaw eh. Napaliwan siya eh. Si Gerald, isa rin po eh. Gusto pa siya Sabi yung uwi na tayo eh. Gusto pa kasi siya makinig doon sa Sabagay, nandun pa sila, late. Doon sila lit. Ay, ayaw, may kasama siya iba eh. Sino si? Kasama niya si si GB Vlog. Si Ha? yung attorney na Yung attorney na lalaki? pagkatapos Ay, ito pala service natin, oh. Hallelujah. No, habang nagdoon po siya, no, na nagdadasal, no, sa mga Lord. So, sabi namin mag-isong dito, Bukas to hindi maiangat yung mga hita ko, mga paa. Kanina po ako naglakad ng lakad. May panglagnat. Ganyan talaga. Binigyan ako si Sir. Nakatatlo na akong advent. Kasi kahapon dumating ako sa gabi. Kayo po. Kung kanina, ambon-ambon yun eh. Ayan, hanggang dito yung tao guys, mula doon sa may hanggang sa Himpapawid may tao rin. Ayan, hanggang dito maraming tao. Yan oh. Ayan, mula dun sa may sa may Quirino Grandstand. Puno na po ng tao 'yon. Hanggang dito sa labas. Ayan, maraming mga taong naglalakad papunta doon sa Quirino Grandstand. Ayan. Merong mga pailan-ilan na lumabas. Pero kunti lang yan kaysa parating. Ayan, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Ito po yung kaganapan mula doon sa Quirino Grandstand hanggang dito sa may anong street ba to? Yuin na ba to? Kalaw.
Ayan, thank you so much. Bye-bye.